Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So bago natin talakayin ang posibleng interaksyon nitong dating Bagyong Christine at ito pong posibleng tawaging Bagyong Leon, silipin muna natin ang pangkalahatang lagay ng panahon ng ating bansa. So kanina ang alas 2 ng hapon, nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility itong dating Bagyong Christine, ang bagyong may international name na Trami. Kasabay po niyan, hinihilan na po niyan papunta sa kanya yung mga moisture at mga pagulan na directly associated sa kanyang sirkulasyon. Dahil po dyan, ngayong weekend, makakaasa po tayo ng maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Magiging maganda po ang sikat ng araw at mainit sa tanghali, pero posible pa rin po yung ating mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms. Yan po ang ating aasahan panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang extreme northern Luzon, Central Luzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila at ito pong area ng Calabarzon, maging dyan po sa ilang bahagi ng Bicol Region. Pero ito pong areas ng Mimaropa, lalong-lalo na po ang western section ito, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, medyo mataas po ang ating tsansa ng mga pag-ulan dyan. Although sumisikat naman o sumisilip naman ang ating araw, meron po tayong southwesterly component na hangin na kung saan ito po ay mas warm at moist o mas basa, kaya mas mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan dyan po sa mga areas na nabanggit ko. Dahil po dyan, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan o kung minsan meron din po yung thunderstorms dito po sa general area ng Mimaropa, lalong-lalo na po ang area ng Mindoro at Palawan. Ganun din po ang malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Mindanao, lalong-lalo na po ang western section nito. Yan po ang areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at rehiyon ng Caraga. So again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Sa ngayon, wala na po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. For now, dahil nga sa darating na linggo, merong posibleng pumasok na bagyo sa ating boundary line. Ngayon, talakayin na natin ang posibleng interaksyon nitong dating Bagyong Christine at ang posibleng tawaging Bagyong Leon. Ngayon, for the sake of explanation o pagpapaliwanag, tatawagin muna nating Bagyong Christine. Ito pong dating Bagyong Christine dahil posible nga po itong bumalik din sa ating boundary line. At tatawagin na rin nating Bagyong Leon. Ito pong bagyong may international name na Kongray dahil papasok din po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Para muna sa detalye, ito pong dating Bagyong Christine ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong around 410 kilometers west o kanlurang bahagi ng Ilocos Sur. Nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa severe tropical storm category pa rin na may lakas na hangin na umabot sa 95 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 115 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa northwest o hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour palayo sa ating bansa. Samantalang ito namang tropical storm na may international name na Kongray na posibleng tawaging Bagyong Leon ay may lakas na hangin na umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot na halos 80 kilometers per hour ayon sa Pag-asa. Ito naman ay mabilis na kumikilos pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 2,355 kilometers east o silangang bahagi ng Bicol Region. So pinagsama ko po ang official track ng Pag-asa para sa Bagyong Christine at dito nga sa posibleng tawaging Bagyong Leon para mas madali nating makita. So base dito, ito nga pong Bagyong Christine ay patuloy na kikilos, pakanluran, palayo sa ating bansa at mapapanatili po nito yung kanyang severe tropical storm category habang binabaybay niya po itong West Philippine Sea patungo dito sa may area ng Vietnam. Ito namang Bagyong Leon ay wala pa pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at napakalayo pa po nito. Patuloy po itong kikilos pa northwest o pahilagang kanluran papalapit sa ating boundary line at posibleng sa darating na linggo, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. By Sunday ng hapon, nakalagpas na po ito sa ating mismong Philippine Area of Responsibility boundary line at nandito na po yan papunta sa Philippine Sea. By that time, dyan na po natin makikita magsimulang mag-recurve ito pong Bagyong Christine. Nakikitaan natin ito ng bahagyang paghina into a tropical storm or posible wang umabot yan sa tropical depression dahil sa bahagyang interaksyon nito dyan po sa mga landmass o kalupaan ng Vietnam at sa kanyang vertical wind shear. So habang unti-unti pong kumikilos, pahilagang kanluran, ito pong Bagyong Leon, makikitaan naman natin ng pagtambay o pag-stall o mabagal na po ang pagkilos ng Bagyong Christine dyan po sa may ibabang bahagi ng Vietnam. Yan na po yung direct interaction nitong Bagyong Christine sa pagkilos nito pong Bagyong Leon. By the time nandito na po sa itaas na bahagi ng Philippine Sea at mas malakas na bagyo na po itong Bagyong Leon, doon na po magsisimulang kumilos pa eastward sa direksyon ng ating bansa ito pong Bagyong Christine.
So again, gaya ng nabanggit natin a few posts ago, dapat po masatisfy yung ating tatlong conditions. Una, dapat po nasa at least tropical storm ang mga bagyong ito at dapat mas malakas po ang bagyong Leon para siya po ang humila dito sa bagyong Christine. Pangalawa, dapat mag-recurve ito pong bagyong Leon para siya po ang humila dito sa bagyong Christine pabalik sa direksyon ng ating bansa. Dahil usually ang mga low pressure area ay galit sa mga high pressure area pero pumupunta po ito sa mas mababang pressure. So kung mag-recurve pataas itong bagyong Leon at mas mababa po ang pressure niya o ibig sabihin po niyan mas malakas ang bagyong Leon, magkikreate po yan ng daan para puntahan itong bagyong Christine. Pangatlo, yung proximity nga o yung layo nitong dalawang bagyo sa isa't isa. Dapat at least 1,500 hanggang 2,000 kilometers ang layo ng dalawang bagyong ito para magkaroon ng somewhat of interaction. Again, ito po ay mga scenarios pa lamang ha. Maaari po itong magbago especially dun po sa mga later days o dulong bahagi ng forecast. Meron pa rin possibility magdire-diretso po ito pong bagyong Christine dyan sa may area ng Vietnam at tuluyan ng humina or humina po ito at maging trough or extension nitong posibleng tawagin nating bagyong Leon. As of now, babantayan natin ang posibleng maging interaksyon o sayaw ng dalawang bagyong ito. So wala na nga po tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon, pero sa darating na linggo nga, posibleng pumasok itong bagyong may international name na Kong Ray sa ating boundary line at posibleng ang tawagin itong bagyong Leon. Sa ngayon, ito po ay nakikita nating mag-recurve papunta dito sa direksyon ng Taiwan at southern portion ng Japan. Yan po yung ating ideal scenario dahil if ever yan po ang mangyari, halos wala po o minimal po ang epekto nito sa ating bansa maliban sa malalaking alon dito po sa eastern section ng baybaying dagat o karagatan ng ating bansa. Pero babantayan pa rin po natin ang posibleng pagdikit ng kanyang panglabas na kaulapan o outer rain bands dito po sa extreme northern Luzon hanggang dito po sa northern Luzon area. Bukas, sandabayan na po muli ang ating update para dito sa dalawang sama ng panahon na ito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.